Naku! Totoo kaya, hinulaan na di umano ni Nostradamus ang kapalaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Michel de Nostradam, mas kilala bilang Nostradamus, ay isang French astrologer, physician na nabuhay noong 1503 hanggang 1566. Kilala siya sa kanyang aklat na Les Prophéties na naglalaman ng mahigit 900 piraso ng mga tulang tinatawag na quatrains. Sa mga ito, inilalarawan niya raw ang mga pangyayaring magaganap sa hinaharap mula sa mga digmaan, kalamidad, hanggang sa pag-angat at pagbagsak ng mga makapangyarihang pinuno. Ang kanyang mga hula ay isinulat sa malabo, patalinghaga at simbolikong paraan. Kaya bukas ito sa maraming interpretasyon. Ano-ano ang mga hula ni Nostradamus kay Pangulong Bongbong Marcos? Nagkatotoo na ba ang mga ito? Yan ang ating aalamin. Noong kasagsagan ng kampanya para sa Halalan 2022, isang quote ang biglang naging viral sa social media. Isang tila makasaysayang hula na umano'y isinulat ni Nostradamus. Ayon dito, in the 57th year of the 19th century, the peace of justice in the blood of love from the blessed land of the oriental pearl in Asia, an innocent boy shall be born. Marami ang agad na nag-ugnay nito kay Ferdinand Marcos Jr. na ipinanganak noong 1957 at itinuturing na anak ng isang makapangyarihang leader mula sa perlas ng silangan, ang bansag sa Pilipinas. Ayon sa mga kumalat na interpretasyon, ang peace of justice ay tumutukoy sa kanyang imahe ng pagkakaisa, unity, samantalang ang blood of love ay simbolismo ng kanyang pagiging anak ni Ferdinand at Imelda Marcos, dalawang kilalang personalidad sa kasaysayan ng bansa. Gayunman, pinabulaanan ito ng mga eksperto at mga institusyon tulad ng Rappler at iba pang fact-checking groups. Ayon sa kanilang pagsusuri, walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na ang quote na ito ay totoong isinulat ni Nostradamus. Wala rin ito sa mga dokumentadong kopya ng Les Prophéties. Ang kilalang aklat ng kanyang mga hula, lumalabas na ito ay isang modern fabrication. Isang quote na isinulat sa kasalukuyan at inangkop upang tumugma sa mga kasalukuyang pangyayari. Subalit sa kabila ng pagkakadismiss nito bilang peke, hindi pa rin mapigilan ang mga haka-haka ng ilan, lalo na't may mga quatrains si Nostradamus na tila bukas sa interpretasyong maaaring umangkop sa naging takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga temang ito ay ginagamit ng ilan bilang simbolikong paglalarawan ng muling pagbalik ng mga Marcos sa sentro ng kapangyarihan at ang tila predestined na pag-akyat ni Bongbong Marcos Jr. bilang Pangulo. Kaya kahit hindi literal na hinulaan ni Nostradamus ang kanyang pagkapangulo, hindi na rin katakataka kung bakit maraming Pilipino ang naakit sa mga ganitong interpretasyon. Ang pagbabalik di umano ng isang leader mula sa isang kilalang pamilya. Isa sa mga pinakakilalang tema sa mga tula ni Nostradamus ay ang muling paglitaw o pagbabalik ng isang makapangyarihang leader mula sa isang prominenteng angkan. Bagamat hindi tahasang binanggit ang pangalan ng sinuman, maraming tagasali ng kanyang mga hula ang nagsasabing may tila pagkakahawig ito sa pagbabalik ng mga Marcos sa pinakamataas na posisyon ng pamahalaan sa Pilipinas. Pagkatapos ng mahigit 3 dekada mula nang mapatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986, muling bumalik sa Malacanang ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagkakahalal ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ika-17 na Pangulo ng Pilipinas noong 2022. Para sa maraming Pilipino, ito ay tila isang historical full circle mula sa isang pamilya na minsang tinutulan ng taong bayan, ngayon ay muling pinagkatiwalaan ng kapangyarihan. May ilang tagapag-interpret ng mga hula ni Nostradamus ang nagsasabing ito raw ay tumutugma sa kanyang pahayag tungkol sa isang leader na mula sa isang dinastiya babalik matapos ang mahabang pagkaligaw ng kanyang lahi. Sa paningin ng ilan, ang linya raw na ito ay maaaring sumasalamin sa pagbabalik ng isang anak ng dating hari na sa konteksto ng Pilipinas ay maaaring ituring bilang pagbabalik ni BBM bilang anak ng isang dating pinuno. Pagbabago ng kapangyarihan sa Timog Silangang Asya. Sa ilang mga quatrains ni Nostradamus, may mga binanggit siyang mga lugar sa silangan o mga isla ng dagat na sinasabing magkakaroon ng malaking pagbabago sa liderato. Sa modernong panahon, sinasabi ng ilang tagapagpaliwanag na ang mga ito ay posibleng tumutukoy sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, kasama na ang Pilipinas. Ang pagbabalik ng isang controversial na apelido sa pinakamataas na posisyon sa bansa ay ikinokonekta ng ilan sa mga hula ng pagbabago ng kapangyarihan sa rehiyon. Ayon sa ilang haka-haka, ang Pilipinas ay may malaking papel sa geopolitika ng Asya, lalo na't ito ay nasa sentro ng tensyon sa South China Sea. Kaya naman ang pag-akyat muli sa kapangyarihan ng isang kilalang pamilya ay tila may mas malalim na kahulugan. Hudyat ito ng bagong yugto sa kasaysayan ng bansa at posibleng pagbabagong anyo sa politika ng rehiyon. Ang pagbabagong ito ay sinasabing sinambit ni Nostradamus
Nostradamus sa kanyang mga tulang nagsasalaysay ng isang leader na muling mamamayani sa gitna ng kaguluhan na para sa ilang mambabasa ay maaaring iugnay sa mga kasalukuyang hamon ng Pilipinas tulad ng ekonomiya, kalamidad at tensyong panlabas. Pag-angat ng isang pinunong may dugong hari, royal blood. May mga linya sa mga tula ni Nostradamus na naglalarawan ng pag-angat ng isang pinuno na tila may royal lineage o dugong bughaw. Hindi sa literal na kahulugan, kundi sa simbolismo ng kapangyarihan, impluensya at pagtingin ng masa sa kanya bilang bahagi ng elite ruling class. Sa kasaysayan ng Pilipinas, iilan lamang ang mga apelyidong agad na kinikilala sa larangan ng politika at isa na rito ang Marcos. Sa kabila ng kontrobersya, hindi maikakaila na ang apelyidong ito ay tila naging simbolo ng political royalty. Mula sa dating diktador, first lady na kilala sa buong mundo, hanggang sa mga anak at kaanak na naging senador, gobernador, kongresista at ngayon ay pangulo. Ang pamilya Marcos ay itinuturing ng ilan bilang isa sa mga dinastiyang pampolitika ng bansa. Kaya naman, ang ilang modernong tagapagpaliwanag ay iniuugnay ang isa sa mga hula ni Nostradamus tungkol sa isang leader na pinanganak sa ilalim ng isang bituin ng kapangyarihan na muling hihirangin sa panahon ng kaguluhan sa pagtaas ni Bongbong Marcos bilang pangulo. Ang kanyang pag-angat ay sinasabing sumasalamin sa pagbabalik ng isang tagapagmana ng trono, isang simbolikong larawan ng dugong bughaw sa modernong konteksto, pagmulat ng mga mamamayan. Isa sa mga pinakakagilag-gilalas na linya mula sa mga quatrain na iniuugnay kay Nostradamus ay ito: "The silent voice shall rise, a new age of truth from lands once blinded." Ang linyang ito, bagamat hindi direktang tumutukoy sa isang tiyak na bansa, ay sinasabing sumasalamin sa pag-usbong ng kamalayan at panibagong yugto ng paggising ng mga mamamayan, lalo na sa mga lugar na matagal nang pinatahimik na paniwala o naisantabi sa ilalim ng makapangyarihang sistema. Ayon sa ilang modernong tagapagpaliwanag, maaaring tumukoy ito sa tinatawag na political awakening o mass realization na magaganap sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang Pilipinas, tatong 2025. Sa konteksto ng ating bansa, ito ay maaaring iugnay sa pagdami ng mga taong nagsisimulang magtanong, maghanap ng katotohanan at bumaling sa kasaysayan upang mas maunawaan ang kasalukuyang kalagayan. Ito rin ay may kaugnayan sa mas mataas na antas ng digital literacy, pagkalat ng alternative media at pag-usbong ng historical awareness sa kabataan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nababasag ang katahimikan ng marami, ang silent voice na tinutukoy, at napapalitan ito ng mas malakas, mas matalinong boses ng mamamayang Pilipino. Ang dating mga bingi sa katotohanan ay nagsisimula ng makinig at magtanong. Ang mga dating bulag sa kasaysayan ay ngayon ay nag-aaral, nagsusuri at nagbibigay ng sariling pananaw sa mga isyong panlipunan at pampolitika. Marami ang nagsasabi na ang taong 2025 ay magiging turning point, kung saan ang land once blinded ay maaaring tumukoy sa mga bansang matagal na ring biktima ng disinformasyon, propaganda o kasaysayang muling isinulat. At kung totoo mang ito ang tinutukoy ni Nostradamus, maaari nating masabi na tayo mismo ay bahagi ng hulang ito bilang mga Pilipinong muling bumabalik sa tanong na ano nga ba ang totoo? Sino ang tunay na bayani? At anong uri ng kinabukasan ang gusto nating itayo bilang isang bansa? Kung sa mga nakaraang taon ay nasanay ang ilan na manahimik, ngayong 2025 sinasabing mas marami na ang pipiliing magsalita, makialam at manindigan. Kaya't sa hula ni Nostradamus na ito, totoo man o simboliko, makikita natin ang paalala. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay nagsisimula sa mulat na mamamayan. Bagamat ang mga hula ni Nostradamus ay isinulat mahigit 500 taon na ang nakalilipas, nananatili itong buhay sa imahinasyon ng maraming tao, lalo na kapag tila tumutugma ang mga simbolo sa mga pangyayari sa kasalukuyan. Mangyari man o hindi ang mga hula, isa lang ang dapat nating paniwalaan at sampalatayanan. Ito ang nag-iisa nating kataas-taasang Diyos. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hulang ito? Magkatotoo kaya ang mga ito o isa lamang huwad na panghuhula? Ikomento mo naman ito sa ibaba, paki-like ng ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.